Ukraine naglunsad ng sinasabing largest drone attack laban sa Russian airfields habang kasalukuyan silang humaharap sa resistance ng Russia sa ginawa nilang paglusob sa loob nito. Ayon sa Russian Defense Ministry, ang Ukraine daw ay naglunsad ng halos 117 mga drones at mayroon ding mga missiles. Ang mga pag-atake na ito ay hindi lamang sa Kursk region ng Russia, kundi maging sa iba't ibang bahagi din ng kanilang teritoryo. Wala pa namang kumpirmasyon kung talaga bang tinarget nito ang mga airbase. Samantala, isang opisyal naman ang nagsabi na ang mga airfields ng Voronezh, Kursk, Sabasleika at Borysoglebsk ay tinarget upang maiwasan ang Russian air attacks sa Ukraine. Dagdag pa ay hindi pa daw malinaw kung may mga na-damage o nawasak na Russian aircraft. Naghihintay pa rin daw ang Kyiv sa mga satellite photos upang ma-assess ang destruction. Samantala, sinasabing ang rate ng mga paglusob ng Ukraine sa Kursk region ay bahagyang nag-slow down. Ayon naman kay Ukraine President Zelensky, noong Wednesday, sila daw ay umaabante sa Kursk region ng halos 1 hanggang 2 kilometro sa ilang mga areas nang magsimula sila. Dagdag pa niya ay nakadakip na daw sila ng halos 100 Russian servicemen sa mga nakaraang araw. Ayon din sa isang top general ng Ukraine na si Oleksandr Syrsky, ang Ukraine forces daw ay may hawak na 1,000 square kilometer ng Russian territory. Ngunit sa nakalipas lang na 24 oras, nadagdagan pa ito ng 40 square kilometer. Ayon din sa analytical group ng Ukraine na nagtatrabaho kasama ang Defense Ministry, nagbigay ang mga ito ng kabuuang bilang na 800 square kilometer. Ngunit 330 square kilometer lang ang ipinakita upang maprotektahan nito ang mga sensitive positions ng Ukraine sa nasabing lugar. Samantala, ayon naman sa Russian Defense Ministry, noong Wednesday, napigilan daw ng kanilang puwersa ang ilang mga sasakyan ng Ukraine na nagtatangkang pumasok pa ng malalim sa loob ng Russia. Ayon sa Moscow, nakawasak ito ng 2 convoys na patungo sa north ng Sudzha, isang bayan na nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Nagpakalat naman ng mga sundalo ang Russia upang mapigilan ang pagsulong pa ng Ukraine. Sabi din ni Putin, ang ginagawa daw na ito ng Ukraine ay isang provokasyon at isa daw itong kahilingan ng nararapat na pagganti mula sa kanila. Ayon naman sa Deputy Prime Minister ng Ukraine, nag-organize daw sila ng mga humanitarian corridors para sa mga Russian civilians na gustong umalis either sa Russia o sa Ukraine. Base sa ilang ulat, halos 121,000 na residente na daw sa Kursk region ang umalis na mula sa border ng nasabing area noong mga unang araw ng linggo. Ang mga residenteng ito ay pansamantalang tumutuloy sa Zaporizhia region ng Ukraine na inoccupy naman ng Russia noong 2022, pahayag ng acting governor na si Alexei Smirnov. Sa isang linggo na pag-abante ng Ukraine sa Russian, may mga ilan na nagsasabi na nagiging malinaw daw na hindi makontrol ng Russia ang sitwasyon. Libo-libong mga Russian ang napilitan na umalis sa kanilang mga tirahan, gawa ng pagsulong na isinasagawa ng mga troops ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ang incursion o paglusob na ito ng Ukraine ay sinasabing ang unang beses na may nakapasok sa teritoryo ng Russia mula nang matapos ang World War II. Ayon naman kay President Putin, nangako ito na itataboy ang kalaban sa kanilang teritoryo. Ngunit sa ngayon, hindi pa din napipigilan ng kanilang troops ang pag-abante ng Ukraine. Ang tunay na objective naman ng nasabing paglusob ay hindi pa rin ganoon kalinaw. Ngunit may ilan na nagsasabi na ang isa daw sa goal nito ay upang palakasin ang moral ng kanilang mga sundalo, habang dinadivert nila ang atensyon ng Russia at pinapahiya si Putin. Ayon naman kay President Zelensky noong weekend, ang paglusob daw ay isang paraan nila upang magbigay ng pressure sa aggressor. Dagdag pa niya ay nararapat lang daw ang ginagawa nilang pagsira sa mga Russian positions na dati na ding umatake sa kanilang bansa. Sabi din niya, dapat daw na puwersahing patahimikin ng Russia kung gustong-gusto talaga ni Putin na makipaggera. Ayon naman sa gobyerno ng Ukraine, hindi daw sila kagaya ng Russia
Wala daw silang balak na samsamin ang anumang teritoryo ng ibang mga bansa. Wala daw silang interest sa Kursk region. Ang gusto lang daw nila ay maprotektahan ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Nagsimula ang taon ng 2024 at nasa harap ng audience si General Patrick Sanders sa International Armored Vehicles Exhibition sa London. Pero hindi lang tungkol sa mga sasakyan ang iniisip ng general. Nababahala siya tungkol sa Russia. Ipinahayag ni Sanders na kailangan ng UK na baguhin ang mentalidad nito, lalo na sa pagiging handa ng publiko para sa digmaan. Hindi pa man isinusulong ang conscription, sinasabi niyang hindi sapat ang kasalukuyang lakas ng hukbo. Kailangang i-modernize ang UK at maaaring kailanganing bumuo ng isang citizen army na handa para sa land war. Nagbigay siya ng babala na sa loob ng 3 taon, dapat maging kapanipaniwala na ang British Army ay magkaroon ng 120,000 troops, kabilang ang mga reserba. Pero baka hindi pa rin ito sapat dahil sa banta mula sa Russia. Ang kanyang talumpati ay nagdulot ng pagkabahala sa 10 Downing Street. Pinabulaanan ni dating Prime Minister Rishi Sunak ang mga sinabi ni Sanders, sinasabing hindi nakakatulong ang mga hypothetical na senaryo. Lalo na ang pahayag na ang mga citizen army, hindi regular na hukbo, ang nananalo sa mga digmaan. Isang aral mula sa Ukraine, ipinagdiinan ni Sanders na walang ibang pagpipilian ang UK kundi maghanda para sa digmaan laban sa Russia, na nag-udyok ng mga tanong, bakit kailangang maghanda ang UK at gaano katotoo ang mga pahayag ni Sanders? Kung tama si Sanders, paano tatayo ang UK laban sa Russia ngayon? At ano ang mga hakbang na ginagawa para maghanda para sa digmaan laban sa isa sa pinakamalalaking militar sa mundo? Para masagot ito, kailangan nating tingnan ang relasyon ng UK at Russia. Parehong nasa panahon ng kapayapaan ang dalawang bansa mula noong matapos ang Crimean War at naging magkaalyado sa dalawang World Wars. Ngunit paano nasira ang relasyon nila hanggang sa puntong kailangan maging handa ang UK para sa digmaan? Nagsimula ito sa pag-angat ni Vladimir Putin sa kapangyarihan. Nang maging presidente si Putin ng Russia noong 2000, natapos ang kooperatibong relasyon ng UK at Russia pagkatapos ng Cold War. Unti-unti itong nagbago mula sa kooperasyon patungo sa konfrontasyon na maaaring nagsimula sa 2006 pagpaslang kay Alexander Litvinenko, isang dating opisyal ng Federal Security Service, FSB, na pumalit sa KGB. Si Litvinenko ay isang Russian spy na naging kritikal sa kanyang bansa. Noong 1999, nainis ang FSB kay Litvinenko nang sabihin niyang nakikipagsabwatan ang ahensya sa Russian Mafia at responsable para sa ilang pambobomba ng apartment sa mga syudad ng Russia na ginamit ng Russia bilang dahilan para sa Chechen War. Mas delikado pa rito, ayon sa ulat ng The Guardian noong 2016, ay ang kanyang personal na alitan kay Putin. Noong naging director ng FSB si Putin noong 1998, 2 taon bago siya naging presidente, nakipagkita si Litvinenko sa kanya para tumutol sa katiwalian sa ahensya. Nakinig si Putin pero walang ginawa na nagdulot ng sama ng loob sa pagitan nila. Marahil dahil dito, iniwan ni Litvinenko ang FSB at tumakas sa Britain noong 2000, kung saan naniniwala ang iba na nagsimula siyang magtrabaho para sa MI6 at nakipag-ugnayan sa dating pinuno ng Chechen na si Ahmed Zakaev at isang Russian oligarch na si Boris Berezovsky. Parehong kritiko ng Kremlin at mga kaaway ni Vladimir Putin. Kung hindi pa sapat ang kanilang mga kaugnayan, hindi rin nag-atubili si Litvinenko na atakihin si Putin. Noong Hulyo 2006, sumulat siya ng isang eksplosibong artikulo na sinasabing pedophile si Putin na inabuso ang kanyang posisyon bilang pinuno ng FSB noong huling bahagi ng 1990s para sirain ang videotape na ebidensya ng pakikipagtalik niya sa mga batang lalaki. Idinagdag pa ang mga akusasyon na si Putin ang may pananagutan sa pagpatay sa isang Russian journalist na si Anna Politkovskaya noong Oktubre 2006 at dahil dito napasama si Litvinenko sa listahan ng mga pinaplanong ipatumba ni Putin. Hindi nagtagal bago gumanti si Putin.
Noong Nobyembre 2006, pinatay si Litvinenko sa loob ng UK gamit ang lason na polonium-210 na inilagay sa isang tasa ng tequila. Ang pagsisiyasat na sumunod ay nagpakita na binabayaran si Litvinenko ng MI6 bagamat hindi isiniwalat ang tiyak na mga detalye ng kanyang trabaho. Natutunan na siya ay pinuntirya ng mga mamamatay tao. Partikular ang dalawang lalaking nakipagkita sa kanya para sa tsaa. Sina Andrei Lugovoy at Dmitry Kovtun ang inakusahan na naglagay ng lason. Ngunit hindi sila nag-iisa. Ipinakita ng pagsisiyasat na malamang si Putin ang nag-utos ng pagpatay kay Litvinenko. Ang pagpaslang ay naging turning point sa relasyon ng UK at Russia. Nagagalit ang UK sa katotohanan na kayang pumatay ng Russia sa teritoryo nito. Bukod dito, hindi naging kooperatibo ang Russia sa investigasyon at tumangging i-extradite ang isa sa mga suspects. Ilang diplomat ng Russia ang pinalayas mula sa bansa bilang tugon sa pagpatay, kasama ang pagtatapos ng UK sa pakikipagtulungan ng intelligence sa Russia at pag-freeze ng ilang asset nito. Kung wala ng iba, ipinakita ng insidente na handang labagin ni Putin ang mga batas ng UK para makuha ang gusto niya. Hindi ito ang huling pagkakataon na nangyari ito. Noong March 2018, ang isang Russian double agent na si Sergei Skripal ay nalason sa UK. Isang dating opisyal ng GRU agency ng Russia, isang unit ng military intelligence. Si Skripal at ang kanyang anak na babae ay natagpuang walang malay sa isang park bench 8 taon pagkatapos makarating sa UK bilang bahagi ng isang spy swap deal noong 2010. Pareho silang nakaligtas. Dalawang lalaking Russian, sina Alexander Petrov at Ruslan Boshirov, ang inakusahan ng krimen at lumabas ang mga detalye na nagpakita ng lihim na katangian ng kanilang tangkang pagpatay. Ginamit si Skripal ng isang Russian-made military-grade nerve agent na inilapat sa pamamagitan ng pag-spray ng bote ng pabango. Itinanggi ng Russia ang lahat ng kaugnayan dito. Inangkin nito na may mga rogue elements na nakakuha ng nerve agent at ginamit ito ng walang kaalaman ng Kremlin. Binigyan ng UK Prime Minister si Putin ng 24 oras para patunayan ang kanyang mga pahayag na hindi niya nagawa ayon sa pamahalaan ng Britanya. Pagsapit ng March 2018, sinasabi ng UK na walang ibang konklusyon kundi ang Russian state ang may sala sa tangkang pagpatay kina Sergei at Yulia Skripal. Isa pang pag-atake sa mga mamamayan sa UK at isa pang insidente na lalo pang nagpapalala ng relasyon ng Britain at Russia. Ayon sa The Guardian noong 2018, ang insidente ay nagdulot ng relasyon ng dalawang bansa sa pinakamababang antas mula noong 1980s at cruise missile crisis. Pero lalo pang lumala ang relasyon noong Pebrero 2022. Noong Pebrero 17, 2022, gumawa ang UK ng bagong batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga ministro nito na magpataw ng bagong sanctions sa mga negosyo at oligarch ng Russia. Ang desisyon ay dumating kasunod ng lumalaking tensyon sa Europa habang nagmumukhang naghahanda si Putin na salakayin ng Ukraine. Makalipas ang halos isang linggo, sinimulan ng mga sundalong Russian ang digmaan na patuloy na nagaganap hanggang ngayon. Sumama ang UK sa iba pang Western international community sa pagkondena sa digmaan at ginamit ang bagong kapangyarihan nito para magpatupad ng sanctions. Nagsimula rin itong magbigay ng tulong sa Ukraine kasama ang maraming ibang bansa at umabot na sa $54.2 billion ang kontribusyon ng Britanya noong Hulyo 2024. Mahalaga ang lahat ng backstory na ito dahil nagpapakita ito ng larawan ng dalawang bansang patuloy na nagkakaroon ng pagkasira ng kanilang relasyon sa nakalipas na 24 years. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagtatangka sa pagpatay, ipinakita ni Putin na hindi lamang siya walang respeto sa UK at sa mga batas nito, kundi handa rin siyang magpadala ng mga ahente sa bansa para makuha ang gusto niya. Nagtaguyod siya ng president na gumagana ang Russia sa Britain noon at maaaring gawin muli.
Pero sa pagkakataong ito, maaaring tumaas ang antas ng mga operasyon sa ganap na digmaan. Ang mga pagpatay, lihim na balak at sanctions ay hindi naglalarawan ng isang sitwasyon kung saan maaaring mangyari ang digmaan. Ang nangyari mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine ang nagdala sa UK sa punto kung saan kailangan nitong maghanda. Isaalang-alang ang paulit-ulit na banta mula sa Russia bilang isang halimbawa. Noong February 2024, nagkomento si dating Russian President Dmitry Medvedev tungkol sa konsepto ng pagbabalik ng Russia sa mga hangganan noong 1991. Ang paggawa nito ay hindi katanggap-tanggap ayon kay Medvedev na kasalukuyang pinuno ng Security Council ng Russia dahil mangangahulugan ito ng pagbibigay ng Russia ng teritoryo na nakuha nito sa Ukraine, pati na rin ang Crimea at Chechnya. Sa Telegram, isang social media platform na popular sa Russia, nagbigay si Medvedev ng isang nakakatakot na banta. Ang mga pagtatangka na ibalik ang Russia sa mga boundaries noong 1991 ay hahantong lamang sa isang bagay, patungo sa isang pandaigdigang digmaan sa mga bansang kanluran na gumagamit ng buong strategic arsenal ng ating estado. Inangkin ni Medvedev na ang anumang pagtatangkang bumalik sa mga hangganang iyon ay kumakatawan sa kanluran na pinipilit ang isang tuwiran at hindi na mababawi na pagbagsak ng Russia bago niya dagdagan ang kanyang mga komento sa strategic arsenal. Ang mga banta ay ipinataw laban sa Kiev, Washington, Berlin at London kung saan inangkin ni Medvedev na ang apat na ito ay matagal nang kasama sa mga target ng paglipad ng ating nuclear triad. Mas mainam na ibalik ang lahat ayon sa gusto ng Russia, ayon kay Medvedev, o ibabalik ito ng Russia mismo na may maximum na pagkalugi para sa kalaban. Ang konteksto dito ay simple. Ang Russia ay handang gumamit ng mga nuclear weapon upang salakayin ng Britain kung ang UK ay makikibahagi sa anumang magkakaisang pagsisikap na pilitin ang Russia na bumalik sa mga lumang hangganan nito. Biglang naging ibang pakahulugan ang mga pahayag ni General Sanders tungkol sa pangangailangan na maging handa. Marahil, hindi ito isang kaso ng pananakot, kundi mga pahayag ng isang tao na nakakita ng sapat upang malaman na ang Russia ay isang malinaw na banta. Nababahala si General Sanders sa patuloy na paglala ng relasyon ng Russia at UK, lalo na sa mga banta ni Medvedev tungkol sa nuclear weapons. Ayon sa Arms Control Association, noong 2023, mayroong 5,058 nuclear weapons ang Russia. Kahit na 1,200 sa mga ito ay nakatakdang i-dismantle, maaari pa ring gamitin ang mga ito kung kinakailangan ng Russia. Mas nakakaalarma para sa UK ang 1,500 strategically deployed nuclear warheads ng Russia na handang gamitin sa anumang oras. Kahit hindi alam kung ilan dito ang nakatutok sa UK, sapat ito upang pabagsakin ang bansa. Naglabas ang Sky News ng ulat noong 2022 tungkol sa banta ng Russian nukes. Ayon kay General Sir Richard Barons, isang British defense expert, isang 300 to 800 kiloton na nuclear weapon ang sapat na upang wasakin ang London. Hindi naman helpless ang UK sa nuclear front dahil may 224 nuclear weapons ito at may mga kaalyado tulad ng France at USA na miyembro ng NATO na handang tumulong kung sakaling salakayin ang UK. Ngunit, sa puntong iyon, maaaring huli na ang lahat para sa UK dahil kayang-kaya ng Russia na sirain ang mga pangunahing lungsod ng bansa. May mahabang kasaysayan ng paggamit ng Russia ng mga banta ng nuclear weapons upang makuha ang kanilang gusto, simula pa noong Cold War era. Ngunit hindi lamang ang direktang banta ng nuclear ang dahilan kung bakit kailangang maghanda ng UK para sa digmaan. Noong May 2024, nangako si dating Foreign Secretary David Cameron ng $3 billion na military aid para sa Ukraine bawat taon. Ang mas naging headline ay ang kanyang komento na tila nagbibigay ng permiso sa Ukraine na gamitin ang mga British-provided weapons laban sa Russia. Noong July 2024,
Sinabi ni Prime Minister Keir Starmer na nasa Ukraine ang desisyon kung paano gagamitin ang British weapons tulad ng long-range Storm Shadow missiles. Nagalit ang Russia at binalaan ang UK na anumang pag-atake ng Ukraine gamit ang mga armas ng Britanya ay magdudulot ng ganti sa mga British military facilities sa Ukraine man o sa mismong UK. Ang mga banta laban sa UK ay hindi lamang limitado sa direktang pag-atake. Sa isang risk analysis noong January 2024, tinukoy ng gobyerno ng UK na may 1 in 4 chance na aatakehin ng Russia ang isang kaalyado ng Britanya sa loob ng susunod na 2 taon. Kung mangyari ito, mapipilitan ang UK na lumahok sa digmaan dahil sa Article 5 ng NATO Convention na nagsasaad na ang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng miyembro. Dagdag pa rito, ang Operation Steadfast Defender 2024 ng NATO na pinakamalaking military exercise simula noong Cold War ay nagpapakita ng kahandaan ng mga miyembro nito sa anumang banta ng Russia. Muling nagbabala si Putin sa mga bansa ng NATO na huwag makialam sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Gayunpaman, ang patuloy na agresyon ng Russia ang nagtulak sa mga bansang NATO, kabilang ang UK, na mas paghandaan ang kanilang depensa. Ito ay naglalagay sa UK sa posisyon na maaaring mapilitan itong lumahok sa digmaan para suportahan ang ibang miyembro ng NATO. Ayon sa isang YouGov poll noong February 2024, higit sa kalahati ng mga Briton ang naniniwala na magkakaroon ng World War sa loob ng susunod na 5 hanggang 10 taon. Saan ba ito nagiiwan sa UK? Ang isa sa mga nangungunang general nito ay nagsasabing paparating ang digmaan. Simula 2000, lumala ng husto ang relasyon ng UK at Russia. Nagbabala si Moscow ng iba't ibang banta, mula sa nuclear weapons hanggang sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng militar ng Britanya kung gagamitin ng Ukraine ang British weapons laban sa Russia. Ang NATO ay tila naghahanda na para sa digmaan at malamang magiging pangunahing bahagi ang Britanya ng digmaang iyon. Ngunit, handa ba talaga ang UK sa digmaan laban sa Russia? Ayon sa Global Firepower, ika-6 ang UK sa listahan ng pinakamalalakas na militar sa mundo, habang pangalawa naman ang Russia. Malaki ang pagkakaiba sa kanilang mga puwersa dahil ang Russia ay may 1.32 million na aktibong military personnel. Sa kabila ng kanyang mataas na ranggo, hindi pa rin sapat ang lakas ng UK upang makipagtagisan sa Russia ng mag-isa. Kung ikukumpara sa 180,000 personnel ng UK, ang Russia ay may mas malaking puwersa ng higit sa 1 milyong reservists, bagamat may 924,000 ang UK. Ang defense budget ng UK ay kalahati ng sa Russia at ang Air Force ng UK ay mas maliit na may 664 na aerial assets kumpara sa 4,000 ng Russia. May higit pang tangke ang Russia, mahigit 130,000 armored vehicles at isang hukbong pandagat na may 660 na higit na assets kaysa sa Royal Navy ng UK. Mahalaga ang huling punto dahil ang isla ng UK ay nangangahulugang kailangan ng Russia na umatake sa pamamagitan ng dagat sa isang konbensyonal na digmaan. Bukod pa rito, may banta ng nuklear na armas na kayang wasakin ng UK. Aminado si General Sanders na mas mahina ang UK kumpara sa Russia. Noong July 2024, binalaan niya na may 5 taon na lang ang NATO at UK para maghanda sa posibleng digmaan laban sa Russia. Pinuri ni Sanders ang kakayahan ng UK na labanan ang cyber threats at terorismo. Ngunit sa isang ganap na digmaan, kulang ito sa air defenses. Ayon kay Sanders, kailangan ng UK na palakasin ang depensa sa himpapawid at protektahan ang mga undersea cables mula sa sabotahe ng Russia. Ang pangunahing tanong ay kung ano ang ginagawa ng UK para paghandaan ito. Kasama sa mga hakbang ng UK ang pakikilahok sa Operation Steadfast Defender 2024 upang palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa. Malaking bahagi ng estratehiya ng UK laban sa Russia ay ang cooperative defense sa ilalim ng Article 5 ng NATO Charter, kung saan ang mga bansang tulad ng France, Germany at USA ay sasama sa laban kung salakayin ng Russia ang UK. Nakipagpirma ang UK ng mga kasunduan sa seguridad sa labas ng NATO.
Noong 2017, pumirma ito ng Trilateral Submarine Agreement kasama ang US at France at noong 2021, kasama ang Australia. Bagaman, hindi nito pinipilit ang mga bansang pumirma na tumulong sa oras ng digmaan. Ito ay nagpapahiwatig na marami itong kakampi na maaasahan sa digmaan laban sa Russia. Gayunpaman, hindi sapat ang mga kakampi para manalo sa digmaan. Kailangan ng UK na maghanda mula sa loob at mukhang ginagawa nito iyon sa pamamagitan ng pagtaas ng pamumuhunan na hinihingi ni Sanders. Noong April 2024, iniulat ng Chatham House na nangako si dating Prime Minister Rishi Sunak na patuloy na tataasan ang military spending ng UK hanggang umabot ito sa 2.5% ng GDP sa 2030, lampas sa 2% na gabay ng NATO. Ito ay magdadagdag ng 75 billion o 96 billion sa defense budget ng UK sa loob ng 6 na taon. Bagaman pinaghinalaan ito ng July 2024 general election, kinumpirma ng Labour Party sa ilalim ni Keir Starmer ang layunin ng UK na maabot ang 2.5% ng GDP, kaya nananatili ang budget para sa militar sa kabila ng pagbabago ng gobyerno. Next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas, kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes dahil ang bilis din ng disbursement ng mga iloloan natin papunta pa sa GCash natin.